Madali ka bang masilaw? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para ma-diagnose ang mga sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay ginagawa ko para mas maintindihan nyo ang mga sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang pwedeng mag-cause ng mabilis na pagkasilaw. Tara, let's discuss. Ang pagkasilaw or pagiging sensitibo sa liwanag or yung tinatawag na photophobia ay isa sa mga pinaka-common na reklamo ng mga pasyente. At isa rin to sa mga mahirap i-diagnose at i-treat na simptomas dahil nga sa dami ng pwedeng mag-cause nito. Dahil nga simptomas lamang ito ay kailangan malaman muna or ma-diagnose ng maayos ang underlying cause bago ito mag-treat ng maayos at ma-manage. At tulad ng sinabi ko ay maraming pwedeng mag-cause nito, mapagaling man sa mata or sa ibang parte tulad ng utak. Kapag galing naman sa mata, ay marami ring parte nito ang pwedeng mag-cause ng mabilis na pagkasilaw or sensitibo sa liwanag. Halimbawa na lamang kapag merong pamamaga sa loob ng ating mga mata, tulad ng iritis or yung pamamaga ng iris at uveitis or yung pamamaga ng buong uvea. May video na ako nagawa about uveitis na pwede nyong panoorin. O di kaya kapag nagkaroon ng problema sa inyong cornea or yung pinakaharap na parte ng inyong mga mata. Ito kasi ang pinakaunang parte ng mata na sumasalo ng ilaw papasok sa loob nito. Ang pinaka-common na sakit sa cornea na pwedeng mag-cause ng pagkasilaw ay yung tinatawag na dry eye syndrome or yung mabilis na pagtuyo ng ating mga mata. May video na rin ako nagawa about sa sakit na ito na mas detalyado kong na-discuss. Panoorin nyo na lang. Pero ito ang mabilis na pagtuyo ng ating tear film or yung layer ng luha na nagpoprotekta sa ating cornea para hindi ito mabilis magtuyo. Ang mabilis na pagtuyo ng mata ay ang isa sa mga pinaka-common na pwedeng mag-cause ng pagkasilaw. Pumunta naman tayo sa likod na parte ng ating mga mata, which is the retina. Ito naman ang layer ng tissue sa likod ng ating mga mata na sumasagap nung pumapasok na ilaw para ito ay i-process. At isa sa mga sakit ng retina na pwedeng mag-cause ng mabilis na pagkasilaw ay ang tinatawag na retinitis pigmentosa. Nagawan ko na rin ito ng video. At sa parte naman na tinatawag na optic nerve na nagdudugtong ng ating mga mata sa ating utak ay pwede rin mag-cause ng mabilis na pagkasilaw, lalo na kung ito'y namamaga. Bukod sa mga sakit sa mata na pwedeng mag-cause ng photophobia, ay naa-associate din ito sa tinatawag na blepharospasm. Actually, sa isang survey sa Amerika, 4 out of 5 patients na may blepharospasm ay isa ang photophobia sa nagpapalala ng kanilang kondisyon. Sa isang study naman ay pinag-aralan ang relationship ng blepharospasm at ng photophobia, na kung saan pinapatingin nila ang kanilang subject sa maliwanag na ilaw na pataas ng pataas ang intensity. At sinabihan sila na mag-signal kung hindi na sila komportable sa liwanag nito. At nakita nila na yung mga pasyenteng may blepharospasm at migraine ay ang mga pasyenteng mas sensitibo sa liwanag kumpara sa mga walang sakit na ito. Isa pang pag-aaral ay nakapagpatunay na 94% ng mga pasyenteng may blepharospasm ay merong light sensitivity or photophobia na nagpapalala ng kanilang blepharospasm or nakaka-trigger nito. At naaapektuhan nito ang kanilang pang-araw-araw na gawain. May video na ako nagawa about blepharospasm na pwede nyo na ring panoorin. Isa pang pwedeng mag-cause nito ay yung tinatawag na migraine. Sa mga pasyenteng may migraine naman ay halos 80% sa mga ito ay nakakaranas ng photophobia. Actually, ang photophobia ang isa sa mga diagnostic criteria para masabing migraine ito. Mas malala nga ang photophobia sa mga may chronic or matagal nang may migraine kumpara sa nagsisimula pa lamang. Bukod nga sa pagkasilaw, ay mababa din ang threshold nila or yung kaya nila sa mga maiingay. At mas madalas silang magkaroon ng motion sickness or pagkahilo. Ito daw ay dahil yung mga may migraine ay nagkakaroon ng hyper-excited na parte ng kanilang utak, which is the occipital lobe, na nagkukos ng pagkasensitibo sa liwanag, sa ingay, sa amoy, or sa hawak. Panoorin nyo na rin yung video ko about migraine para mas maintindihan nyo ang sakit na ito.
Bukod sa migraine ay madalas din ma-associate ang photophobia sa sakit na depression at bipolar disease. In fact, sa ibang tao daw, malalaman mo kung gaano sila ka-depress depende sa kung gaano sila kasensitibo sa ilaw. Iba pang pwedeng mag-cause ng photophobia na hindi galing sa mata ay ang head injury or trauma, meningitis, tumor, or pagdurugo sa utak. Sa ngayon ay kailangan munang malaman ang underlying cause nito para mabigay ang karampatang gamot dito. Kung ito ay galing sa mga iba't ibang sakit sa mata, ay kailangan munang gamutin ang mga iba't ibang sakit na ito para makaiwas sa photophobia. Meron ding mga salamin na may special tint na pwedeng makatulong maiwasan ang photophobia. Ito yung tinatawag na FL41 na tint. Ito ay mga pinaghalong kulay na pwedeng mag-block ng blue-green na wavelength ng ilaw. Pwede itong suotin kapag ikaw ay lalabas ng bahay para makatulong mabawasan ang photophobia. Pero hindi na-advise na magsuot ng sunglasses or shades sa loob ng bahay dahil mas makaka-adapt sa madilim ang inyong mga mata, na mas magkukos ng mas mabilis na pagkasilaw nito. Mas mabuting sa labas lamang magsuot ng shades or sunglasses o di kaya kapag ikaw ay nasisilaw na. Ang kaalaman about sa photophobia or sa mga nagkukos nito ay meron pang mga areas na dapat pag-aralan at magkaroon ng mas malalim na studies. At ito ay isa sa mga simptomas na hindi dapat baliwalain at mabigyan kagad ng pansin dahil pwede nitong maapektuhan ang inyong araw-araw na gawain. Kaya magpa-check up sa inyong mga ophthalmologist kapag kayo'y nakaramdam nito. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga pwedeng mag-cause ng mabilis na pagkasilaw. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!